Most beautiful girl in the Philippines and the world for sure. Thank you follow. much. So are you. You take one selfie? Anong masasabi niyo ni James Reid? Kasi nga nagtataka yung mga netizens. Bakit nandun din si Barbie Imperial sa Italy? Hindi naman siya kasama sa Incognito. Ang tagal nang inintay ito ng mga fans nila. Ng Francet. Ano to? Bihon o Mickey? Mali! Ha? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy! At ito naman po si Papa O, si Papa niya. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Kaya i-chika mo na, dali. La 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 la, ipichika na namin dali. Ay nako. Ano na? Bakit? Bakit na naman, Loy? Ay, naku. Panang maangat. Bakit? Ano to, Loy? Napanood na ba yung video? Anong video? Ito! It's nice meeting you. Nice meeting you too. Most beautiful girl in the Philippines and the world for sure. Thank you follow. much. So are you. You take one selfie? Anong masasabi mo, Nay? Anong masasabi niyo ni James Reid? Maganda si Liza pa rin. In fairness, maganda siya. Hindi si Liza. Yung kasama niya. Hindi yung kasama niya. Maganda nga yun, pero hindi yun. Sino? Yung nakita sa likod. Si Jex? Maganda naman si Jex, ha? Hindi ano yung maganda? Ano ba, Ate Gay? Ano ba yun, Ate Gay? Hindi! Yung nasa likod. Nakita ng mga netizens, di ba? Na magkasama daw ni Liza Soberano si Jeffrey O. Sa Singapore. Anong gusto mo ngayon sabihin, Loy? Hindi ba hinahanap siya nung kampo ni James Reid? Ayun na, huli. Mali! Ate Gay. Ay, nako. Diba? Ano gusto mo i-react ko dyan, Loy? Oo nga, ano masasabi niyo dyan? Di ba kakakausap niya lang ni James Reid tungkol sa, yun nga, yung sana bumalik si Jeffrey O para harapin yung mga katanungan nila. Tapos? Ayun, kasama pala ni Liza. So ngayon, ano kinalaman ko doon? Hindi, te. Gusto lang sabihin ni Mama Loy na tama ka pala. Bakit? Na pagmahal ni Liza, ipaglalaban niya. Diba? Tama! Ayun. Basta makita nating happy si Liza. Di okay na tayo dapat doon. Kagaganyan yun, binabastory ako ng mga fans. Bakit kayo babash? Syempre, sinasabi na hindi raw ako makamove on. Hindi! Ano? Siyempre si Liza ang bibigyan mo ng opinion. Alam naman si Catherine yung bigyan mo ng opinion. Hindi mo naman naging alaga yun. Kung sa bagay! Ay, nako. Basta ako happy naman. Kasi nga, yung mga fans lang naman talaga ang nakahuli nung shot na yon na natatakpan pala ng babaeng nagvi-video. Ano naman ngayon, sino naman tayo para kumontra kung happy naman siya doon? Kasi na yung iba nagtatanong. So, kung magkasama ba sila dahil si Jeffrey O yung manager ngayon ni Liza Soberano o magkasama sila dahil for personal reasons? Alam mo, yung feeling ko? Hindi ko alam!
Ano ba yan? Ano natin, basta happy sila. Yung tungkol naman sa tinatanong mo, kung ano masasabi ni James Reid, yan ang hindi natin alam. Alam mo naman, di ba? We cannot read James' mind. Kung ano yung sa loobin niya dyan, sa nakitang video na yan. Hindi mo natanong Kung si James, kung nakita niya na yung video. nakalimutan ko! Pwede naman natin ipasok sa James Reid ng live. Ay, naku. Wala na ako number ni James Reid. Pero ang alam ko lang, talaga iniintay ng kampo ni James Reid na kung sakali na dumating dito si Jeffrey O, kailangan niyang harapin yung mga obligasyon niya, yung mga bayarin, yung mga hiniram na pera niya kay James Reid. I-settle niya. Oo, ganon. Nakabilisan na natin, Loy, no? Baka naman sabihin nila, hindi tayo talaga makamove on, no? Mama Loy, baka kung ano pa masabi ni Papa. Oy, grabe ka, Jex, no? Baka lang Ay, naku, nakakaloka. Makabayad pa natin. Oo, Diyos ko. Porque nagpunta ka lang na iconic star, o, di ba? Ang ganda ng hair, no? Kahawig mo na ngayon si Glenn Close. Ay, Ang Hollywood actress. Yes. Ayaw mo pa noon? Pero parang mas Glenn Open siya na. Kung puti lang hair yan, siyempre si Santa yan. Ha? Santa Claus. Hindi pa naman tapos yung show. Pati-sagot na. O, dali na. Next item na, Loy, no? Sige na nga! Lipat na tayo dun sa next nating item. O ano naman masasabi mo dito sa video na to? Saan? Ito! Ay, bongga, Wala naman silang dinideny tungkol sa relasyon nila. kinonfirm na ba? Diyos ko, kahit hindi ko man tanungin sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial, alam ko namang sila naman talaga. Makikita mo naman dyan, Diyos ko, hindi naman sa kabilang kanto lang yan, Doy. Hindi naman yan sa Cubao lang. Oo, di ba? Kasi nga nagtataka yung mga netizens. Bakit nandun din si Barbie Imperial sa Italy? Hindi naman siya kasama sa Incognito. Di ba, ang alam natin ay nandun siya sa ang Batang Quiapo. Oo. Tapos bigla siyang nawala. Babalik kaya siya na Babalik si Barbie, sabi niya sa akin. Pero ito hindi niya naikwento sa akin na nandun siya, kasama rin siya ni Richard Gutierrez. Kaya yung iba nagtataka, bakit kasama? Hindi naman kasama dun sa Incognito. Importante, kasama siya sa trip. Yeah. Ayan. Ay, teka lang, bago tayo magpatuloy. Kasama din si Kyla Estrada dun sa Incognito kasi may mga ibang nagtatanong ba't hindi daw natin nabanggit. Nakalimutan lang po. Pasensya na! Diba? Ayan. Kasama siya dyan at medyo exciting at talagang may thrill, ha? Yes. Itong Incognito, hindi natin alam. Ano bang story nito? Para rin ba itong Lavender Fields na nangunguna sa Netflix ngayon? Diba? Aminin mo, Lavender Fields, pinanonood ko yan, Yung women empowerment ay talagang lutang na lutang doon. Yes. Sa Lavender Fields. Siyempre, nakakatuwa naman si Barbie, no? Kasi nga hiniritan ko ng one-on-one interview. At sinabi naman niya sa akin na huwag kang mag-alala, Tito, sa'yo ako magpapa-interview. Wow! Diba? Barbie, ha? Tutuhanin mo yan, ha? Yeah. Or else, ibabalik kita sa pagkamanika. Tao yun, ha? Ano kaya yung reaction dyan ni Sara Labati? Ako, no? Ano yun, no? Alam nyo, nasa bahay kayo sa likod. Oo nga. Ba't ginagaya nyo, I hate you, no? Alam nyo, no? Ito na nga. Hindi, alam mo, kahit hindi naman natin nakakausap itong si Sara Labati, ako nga parang binlock na rin niya, no? Wala namang problema dahil hindi naman kami magkaibigan unang-una sa lahat. And I'm sure, para sila yung makipag-date sa iba, nakamove on na sila. Hindi dahil lumahanap lang sila ng rebound. Diba? At lalo na kung inaasikaso na nila yung annulment. Diba? Nag-annulment na ba? Ito na.
Loy, ano ba yung sinabi ko? Sabi mo, lalo na inaasikaso naman yung kanilang annulment, no? Gago ka nga. Ganun yung pagkasabi mo eh. Iba nga, naisal ako. Oo nga. Ano ba yung nasabi? Nasabi ko na ba? Sabi mo annulment. Wala na bang bawian? Ay, narinig na nila lahat eh. Oo, 500,000 yung nakarinig oh. Hindi na, panaginipan ko lang naman. Uy! Panaginipan ko lang naman na inaasikaso ng annulment. Oo, ganon. Siyempre, hintayin natin silang dalawa ng salita. Baka naman iba yung kanilang panig tungkol dyan sa issue ng annulment na napanaginipan ko lang naman. Ikaw din na no? Bakit? Ikaw lang yung nananaginip na hindi ka baliktaran. Parang true. Hoy, ako, alam mo na ha. Siya ang nag-confirm. So, ikaw ang next na manunumpa. Uy! Teka lang! Sabi ko lang naman pag nananaginip ka usually true. Panaginip. Ako, ba't may usually na? Ay! Walang usually. Oo. Anong masasabi mo dyan, Jex? Ay, naku, te, ayoko manumpan. Ayun na ako. Si Loy lang. Ayan na naman eh. Siya dapat talaga yun eh. Ba't ako? Basta ako, te, doon lang ako sa annulment. Ha? Ako, iba naman spelling ng annulment yung tinutukoy mo eh. Diyos ko, parang ano yan? A-N-A. Sasabi ko eh. Pa-anal ka naman talaga. Diba? Kaya ito pag alam mo, minsan, nag-CR kami pareho. Oo, nakakaloka. Andun siya sa Andun siya sa cubicle, dudumi siya. Oo, naloka ako. Bakit? Eh, di ba usually pag iiring ganyan, kahit wala nang kairi-iri, hindi na umiri, talagang kusang bumagsak. Ay, talaga? Narinig mo? Sabi ko na sa baluwag transit na. Kasi, hindi na umuwi-iri. Baluwag lechon? Oo eh. Inom ng tubig, diretso. Sabi ko eh. Oo eh. Ano ba yan, te, pinuking mo na. Ay, nako. Basta, intayin natin yan, ano. Oo. At saka mukhang happy naman na sila sa kanilang buhay. Feeling ko, oo. Alam mo, importante lang naman dyan, yung kanilang co-parenting eh. Oo, no. Talagang pag hindi na mapaplansya, ang ayusin na lamang ay yung kanilang relasyon sa kanilang mga anak. Yes. Oo, ganun lang ang buhay, Diyos ko. Ang ikli-ikli ng buhay, bakit natin gagawin di ba? Komplikado. Yeah. Lalo na, at willing naman yung magkabilang kampo na magkaroon ng partner. Oo. Deserve nila yan, no? Oo, ano ha? Gago nga! Ha? Nag-iba? Naalala ko ba nasal? Brenda ka. Ay, nako. So, pasensya na kayo. Wala na yata kayo na seryosong tsikahan namin dito. Oh, hindi. Meron. Ano naman? Oo, kasi nga nagpunta kami ni Jegs. Saan? Doon sa Regal Legacy. Ay, Nice. 60th. Yes, celebrating 60 years of Regal Films, di ba? Anak ko, invited ako dyan. So, kayo na lang pinapunta ko dyan, ano? At kasi nga, syempre, may inaayos ako, no? Oh, yung Na bago mong show, no? Basta, to be announced yan. Wow. Oo, malapit na. Yung balita. Ay, naku na, ito na nga. So, kanina nga, in celebration of the 60 years ng Regal Films, meron silang ibinalitang 3 bagong pelikulang aabangan ng ating mga manonood. Diba? Unang-una na dyan, syempre, ang pelikula ni Lovie Po, kung saan for the first time, co-producer siya ng Regal Films. Meron na pala siyang production outfit. Wow! Yung C'est Lovie. C'est Lovie. C'est Lovie. C'est Lovie. C'est Lovie. Hindi! Ano nga? Eto na yung Lovie na magchichika, oh. My Regal family, thank you so much. I mean, I started my career as a Regal baby. My first ever project was with Regal, and sila yung una talagang sumubal sa akin. So I'll always be grateful. And the fact that I get to collaborate and
be part of this collaboration with Celebi Productions and of course with Regal Films is such an honor because I just can't believe that I get to partner with like the benchmark of the entertainment industry and you know, the most like successful and established production company in the Philippines. So I am truly grateful. Like, dun ko talaga makikita that how much they support their Regal babies. Not just, you know, because since I started as an actress, they've been very supportive as well. But then now that I'm venturing into a new, you know, I'm having like my producer's hat on. And I'm just so glad that Regal is by my side. And not only that, I get to call Miss Roselle, literally, and I bug her and I ask her for advice. So really, Miss Roselle, thank you. And I'm just so happy to be part of this family. Thank you. Nakakatuwa naman si Lovie, no? Nagsimula bilang artista, hanggang sa na-curious na siya. Ayan ngayon, at producer na ang lola mo. Parang sumusunod siya na sa yapak ng kanyang ama, no? Oo, na si FPJ. Diba? Dahil si, Sir Fernando pa ay may FPJ Productions. Ngayon naman, meron na si Lovie na Say Lovie. Congratulations, Lovie po. Yes! Tapos ano pang balita doon, Boy? Ay, ayun na nga, mag-showing na yan sa October 16. At syempre, kasama yan dyan sa pelikula na yan, si J.M. De Guzman at saka si Jameson Blake. Yan. Parang medyo sexy drama, mystery, yung Directed by? Ay, directed by Connie Macatuno. O, di ba, alam mo, ganyan yung forte ni Direk Connie, di ba? Yung mga medyo sensual. So, sino naman yung sumunod? Ay, eto na syempre. Ang tagal nang inintay ito ng mga fans nila. Ng Francet. Ano to? Bihon o Mickey? Mali! Ha? Pasensya, mali dinig ko. Oo, Francet Nike, si Francine Diaz at saka si Seth Fedelin. May movie sila sa Regal din. Finally! Diba? Ang kalang first starring role in a movie. Na silang bida talaga dito na yung bonggang-bongga. Nakausap nyo? Yes, of course! Ano sinabi? Ito! How does it feel? Finally, may movie na kayo. Ay, syempre po, excited po kami, pero kinakabahan din kami kasi... Hindi naman makapaniwala na darating sa amin to na magkakaroon kami ng... Nagsimula kami, ang liliit pa namin at ngayon... Wow! Gawin mo lilit. Hindi, kumbaga pangarap namin itong lahat eh. Pangarap ni Francine, pangarap ko rin. And ngayon, sabay namin ginawa yung pangarap sa isang pelikula. And para sa mga... Excited kami mapanood ng mga nagmamahal sa amin. And hindi mawala yung kaba. Anong dapat abangan ng mga fans niyo dito sa My Future You? Naku, for that question po, syempre ayaw namin ma-spoil and ayaw pa namin masyadong magbigay ng mga hints about the story or about the movie. Syempre, it's our first movie, so gusto namin na sila yung alam or makakakita. Diba? Talagang they want to keep their fans excited. Kaya wala sila masyadong inspire tungkol sa pelikula. Pero sure na 100% ang kilig na ibibigay nila. Sila naman? Hindi namin na itanong kung sila na. Pero ano tingin mo? Sana sila. Oo. Bagay naman kasi sila, no? Yes. Saka mababait na bata. Naibo ka nga ni Direk Crisanto Aquino na sa set to, sweet na sweet. Nagsusubuan pa minsan yung dalawa. Oh my God. Kaya kinilig yung audience nung narinig yung chika na yun. Nagsusubuan. Oo. So nagkakainan sila. Together. Kakainan sila together. Together. Diyos ko, binigyan mo naman ng Malaysia. Hindi. Kasi naaliw ako pag nag-i-English ka, British yung accent. Tapos? So, ayan, sa mga fans po ng Francet, nako, pakaabangan niya. Sana daw this year na maipalabas ang My Future You. Future You. Yes, na pinagbibidahan, of course, ni Francine Diaz at ni Seth Fedelin. Yan. My Future You. My Future You. Mali! There she goes yun! There she goes! Ganon! Tapos, sandali, hindi lang sila yan, ano? Ay, di ba nga sabi natin ay tatlo yung pelikula na abangan. So, ito na nga na yung pangatlong pelikula.
Dahil sabi mo, fan na fan ka ng Lavender Fields. Ayan, pinanonood ko yan. Number 1 yan sa Netflix. Yes. Oo nga, naunahan niya yung ano eh. Ay, sandali! Ha? Huwag mo na anuhin. Basta doon lang tayo mag-concentrate. Number 1 sa Netflix yun. Yes. Ayan na nga. Yung pangatlong pelikula na ay ang Untold. Na pinagbibidahan ni Miss Jody Santa Maria. Ito isang horror film. At sobrang excited din siya para sa pelikulang to na. Bakit? Eto na yun. And it's actually my first film with them. So, thank you so much. So, just a backstory. I grew up watching talaga yung mga Shake, Rattle, and Roll, Regal Shocker, di ba, reveal na ng age. So, parang when I became an actor, parang sabi ko, sana one day I get to work with Regal Films. And then, it happened. Thank you so much, Miss Rosel. Thank you very much, Sir Keith. Ayan. So, I think yung difference niya from the horror films that I've done before, kasi yung iba mostly ghost-centered or demon-centered, especially when I did Clarita back in 2019 with Derek Cabrito. But this one has a lot of psychological tension into it. So, I guess that's also the reason why I said yes to the project. Maganda rin talaga yung script, and for me na, sige, sasabihin natin horror film siya, but I believe na marami siyang masasagot ng internal questions sa atin, like, what are you willing to give in exchange for your soul? Yeah, thank you. Ayun naman pala, di ba? Dahil nga itong kanyang unang pelikula with Regal Films. Diba? Nakakatuwa. At hindi sinagot ni Judy ang tungkol sa isang issue na gustong-gustong marinig ng mga press na naroroon. Ano? Hindi nga niya sinagot. Bakit? Untold. Ay, ayun na. Hindi niya sinagot. Di ba nga tapos? Basta abangan natin yan. Pag Judy talaga, grabe. So ayan na, yung mga tatlong pelikula. Bongga-bongga abangan natin sa Regal Films, diba? Sabi nga tinutuloy nila yung legasiya ni Mother Lily, diba? Siyempre, for the love of Mother Lily tayo. At for the love of Rosel Monteverde. At Nurin Capili. Ayan. Siyempre, abangan niyo yan, talaga namang gumagawa ng paraan talaga ang Regal Films para maibalik, alam mo yon, at makasabay ang kanilang ningning sa mga nagpo-produce ng mga pelikula. Hindi pa rin sila magpapaawat kasi yan yung legacy yan na iniwan ni Mother Lily. Kaya nga sabi ni Ms. Rosel Nay, mahal na mahal ni Mother Lily ang industriya ng pelikulang Pilipino. Kaya sabi niya, magpapatuloy ang kanilang pagsugal sa paggawa ng mga pelikula. Correct. Talagang yun yung word ngayon paggagawa ka ng pelikula, sugal no? Sugal, kasi alam mo naman, di ba, sa 10 pelikulang pinalalabas, ay swerte ng makadalawa, 3 ang mag-box office hit. Ganon. Pero yung mga producers, hindi pa rin sila papaawat na mag-produce ng magagandang pelikula. Kaya sana ang mga tao ay tumungo ng sinihan at manood. Yes! Gaya sa September 25 na sana tumungo sila sa mga sinihan para panoorin ang Maple Leaf Dream. Diba? Galing tayo dyan, no? Diba? Yes! Ito ay pinagbibidahan, of course, ni Kira Ballinger at saka ni L.A. Santos. Directed by Benedict Mike. Yes! Si Benedict Mike, yung producer, director, writer ng Lolo and the Kid na nag-number 1 sa Netflix for 2 weeks. Wow! Congratulations! Kaya ito namang Maple Leaf Dreams, talaga namang yung mga nangangarap mag-Canada, yung mga nahihirapan at punong-puno pa rin ng pag-asa na sila makapag-Canada at maging successful sa Canada. Ayan po, The Maple Leaf Dreams. Ang dami niyo po matututunan, lalo na kung gaya nga sa mga gusto niyo sumuong doon at makipagsapalaran. At maganda rin na mapanood doon ng mga may kamag-anak or kapamilya na nasa Canada, no? Para malaman din nila yung totoong estado ng mga Pilipinong nagtatrabaho doon sa Canada. Correct. Showing to when? September 25. Sa mga piling-piling sinihan. Gusto mo yung piling na sinihan? Ang luma. Parang piling-piling pelikula sa chapter 13.
with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click niyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At para po sa mga ikakasal dyan at mag-celebrate ng birthdays, naku, meron pong bridal fair ngayong weekend. September 28 to 29 po. Nandyan po ang La Vida Events ni Mama Loy. Parte po kami ng bridal fair na yan. Sa SMX Convention Center, ang biggest, grandest wedding fair, Wedding Expo Philippines. Mag-register na po kayo sa www.themesandmotives.com para sa free entrance. Yan. Yeah. See you po this weekend! Ayan, Jex. At sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At eto na, pasalamatan ko lang ang Envy Skin Beauty and Wellness. Yes! Ayan. For skin, face, body, and wellness. Siyempre, ang iconic star. Diba? At ang N-Transition PH, thank you po. Ganda-ganda ni Jex ngayon. Mula nung nag-envy ka, parang lumutang na yung ganda mo, no? Oo, last day mo na to. Diba? Hindi ganyan naman talaga sa envy na nakakaloka. No? Kaya naman, Diyos ko, minsan na ako na pumila. Sige sila muna. Yan ang mga nagpapa-consult po. Kasi punahin sila, no? Kasi nga, puro sila nandun dahil sa naririnig nila sa atin, ano? Mahirap na rin sila magtiwala pa sa iba. Kaya maraming salamat sa naniniwala sa amin. Ayan o, envy yan, envy. Yung smile namin, gorgeous smile. Yes! By Doc JC Solis. Yes, oo. Alam mo si Doc JC Solis? Si Doc JC Solis ang nauna sa cosmetic surgery. Ay, talaga? Kaya based yan sa LA eh. Talagang experience kaya try nyo yan. Correct. At syempre pa, ang Ideal Vision. Ay, maraming salamat na nag-support ang Ideal Vision sa Kasuso Foundation. Thank you so much. Talagang pinasalaminan lahat ang 300 patients natin. Wow! Ayan, Thank you, Doc. Jessica D. Talagang si Doc Jessica ay isang pilantropo. Maraming salamat, ha. At syempre, maiba lang tayo. Kasi nga, syempre, no, ang Ultra Mega Supermarket. Kung saan yung mga murang bilihin, mga grocery, mga gamit sa bahay. Ay, nako, dyan lamang yan mabibili. Sa Ultra Mega Supermarket. Siyempre, yung iba sa mga paninda namin nasa likod ng tindahan na ngayon ay ginagawa, no? Siyempre, galing yan ng Ultra Mega Supermarket. Ayan, diba? Nakakatawa. Ang dami-daming laman ng isang, bag. Ayan, thank you so much. Po. Hindi na expired yung mga tinda namin. Tsaka Loy, marami na ring branches ang Ultra Mega. Meron siyang 38 branches all over Luzon. As in, nagkalat sila sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite, at sa Rizal. At syempre, nabanggit na rin natin ng Ultra Mega dahil nga wholesale ang prices nito. Meron din pala silang wholesale segment na nagdi-distribute ng mga grocery items sa ibang mga businesses din like grocery, supermarkets, mini-marts, at kung saan-saan pa, At meron silang event this coming October 4 and 5 sa Okada. Taray, dyan si Jex. Saka si Josa, Mani Popcorn. At syempre, yung Okada event na yan ng Ultra Mega, exclusive sa lahat ng wholesale customers nila. Abay, balita ko nga, Loy, umawa ka sa upuan mo. Diba may kulango? Joke. Humawa ka sa upuan mo. Ano to? Di pa tapos? Dahil may ipararaffle silang 16 na kotse. Yes, at more than 2 million in cash prizes. Baka naman, Ultra Mega. 5 lang naman kami. Oo nga, diba? Mano ba naman yung tag-iisang kotse kami? Ayan ang dapat ninyong antabayanan, At dapat makapunta tayo dyan, Diyos ko. Kaya kita-kits tayo dyan na October 4 and 5 sa Okada para sa mga wholesale customers
ng Ultra Mega. Ibig sabihin sila yung mga pumapakyaw ng paninda para ilagay sa kanilang mga sariling grocery na tindahan, sari-sari store, ganyan. Ulit namin para sa mga wholesale customers yan. At saka most likely by invitation yan. Dun sa kilala nila kung sino yung mga wholesalers nila. Talagang mga bulto-bulto kung kumuha. Good luck. Grabe, 16 cars. Oh my gosh. At syempre pa, aking panayam pa rin kay James Rio. Ayan, sa OGDS Inspires na nasa I1TFC na rin po, ha? At syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Yes, Jex. La 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 la. Ichika mo na dali. Ano yun, Jex? Nalaglag yung phone. Nalaglag ang phone. Ayan, ang ending yan ay sira! Pili ulit! Basag! Total naman may 100,000 kasi sa Gcash mo. Diba? Sabi ko pero kapes naman. Sabi ko sa'yo kapes. Pag ginaya mo talaga siya. Oo nga. Idol mo? Siya, idol niya.